Ano ang ayan. So ready na ba kayo for for new learnings? Sino yung mga bago dito, guys? Sino yung mga 1 week pa lang with Ignite community? Type 1 lang, guys, kung bago pa lang kayo, wala pa kayong 1 week with Ignite. Sige, guys, go lang. Day 1, yun, no? Day 1. Ito agad, meron agad learnings. Sobrang dami agad learnings. Yan, tatlo lang ba? Tatlo lang ba ang mga fresh dito? Fresh. Hindi, joke lang. Lahat tayo fresh, syempre. Pero yan, sige, tatlo lang. Si Indy, okay? And guys, day 1. Wait lang, hingin ng phone ko. So, nandito guys sa webinar natin, guys. Matay yung ilaw ko. Share ko sa inyo yung yung Forex 101 or yung mga yung foundation ng ng trading. Siyempre, pag nag-start kayo with something, kailangan muna kayo, doon muna kayo sa pinaka-basic. Para lang tayo nag-aaral sa school. So, di ba, para maging unang step is maging nursery student. And after nursery, merong magki-kinder naman tayo. And after kinder, prep naman. Parang ganun lang din with trading. Super importante na mag-start kayo from pinaka-basic talaga. So, yun yung share ko tonight sa inyo. And I hope you learn something from me dito through this presentation. So, share ko ng aking screen. Ayan. Clear naman guys yung audio ko, no? Lahat naman, lahat naman ng no? Wala naman stutter. Okay naman ang audio. Clear, coach. All right. Sige, sige, sige. Present. Wait. Okay. Hmm. Rinig niyo ba ang ating music? Wait, gusto ko kasi may background music para relax lang. Guys, rinig naman yung music? O hindi? Okay. Ang dami ko gusto gawin. Okay, sige. Rinig naman yung music, guys, o wala? Yung background music. Yung pa background music. Okay. Oh, super lakas ko. Wait. Oh my gosh. Wala. Ayan, okay na yan. Okay. Anong kita nyo? Ayan, okay. Okay guys, start na tayo. So, this is intro to trading. Ayan guys. So again, yun nga, start tayo from scratch. And this is intro to trading. First slide is what is Forex? So ano nga ba yung Forex, guys? Dito tayo nagba-buy and sell ng currencies. So buy and sell, for sure naman, nagawa nyo na yan kahit sa demo account man lang. Kahit yung mga first week dito, for sure, nakapag-place na kayo ng trades nyo, kahit yung for practice lang, guys. So Forex also has the largest financial market in the world. We have 7.1 trillions of dollars na tinitrade per day. So imagine kung gaano karaming tao yung nagtitrade per day, 'di ba? Sobrang laki nung value ng market. And global market tayo, guys. Anywhere in the world, pwede tayo mag-trade by just using our phones, 'di ba? Sobrang convenient na pwede tayong gumawa ng pera or pwede tayong mag-profit. And syempre, mag-loss din, syempre, through our phones. And most liquid business in the world. Operates 24/5. So, weekdays lang tayo nagtitrade, guys. Siyempre, wala kasing Forex ng weekends. So, pag sarado yung bangko, guys, walang Forex market. So, yan. Available in any smart devices. Governments, central banks, financial institutions, and individuals. So, ito may mga ambag sa paggalaw ng Forex market. Yung government, central banks, financial institutions, and individuals.
Next naman is what is Forex? Ito, Forex trading is the process of exchanging one currency for another. Like trading US dollars or USD for euros or EUR, expecting that the exchange rate will exchange in your favor. So you can sell it back at a profit. So para lang tong guys, para kayong nasa money exchanger. 'Di ba? Kasi ganun yung yung traditional na forex trading. Yung mga lalo na yung mga mga nagtatrabaho abroad, 'di ba? Pag kunwari, babalik sila ng Philippines from their work. Magpupunta sila sa money exchanger para ipapalit yung currency or yung pera nila na ginamit nila dun sa work nila abroad at papapalit nila yun sa peso para magastos nila dito sa Philippines. So basically, dati pa lang talaga may forex trading na guys. Pero yan, with the help of technology, pwede tayong mag-trade ng currencies using our phones. Diba sobrang helpful ng technology. And actually, meron siyang downside. Marami ding downside. Pero syempre, mas maraming good side. Kasi maraming natutulungan na tao para mag-profit. Anytime and anywhere. So next naman, ito example guys. Let's say, you buy Euro USD at 1.1000. Later, the price goes up to 1.1050. You close the trade and gain 50 pips of profit. So yung pips guys, yan yung kung paano magbilang sa forex market. Kung sa school bilang natin 1 2 3 4 5, sa trading guys, pips ang tawag natin doon. You made money because the euro gained value against the dollar. So later on, i-share ko rin sa inyo mas deep about this. And ito example guys. Kunwari, nasa money exchanger kayo. It's a Monday. Nasa money exchanger kayo at ang value ng $1 ay 55 pesos. So, ang ginawa nyo, nag-buy kayo ng $1, ng $100, and that is equivalent to 5,500 pesos. And the next day, it's Tuesday naman. So, ang nag-gain ng value ang $1 at naging 56 pesos na siya. So nung Monday 55 lang yung value niya, and then sunod-sunod na araw naging 56 pesos. So yung $100 na meron ka ay ibebenta mo naman. So magigain ka ng 100 pesos kapag binenta mo yung $100 na yun. Again, nag-buy ka ng 55 pesos lang yung value ng $1 and binenta mo siya the next day, which nag-turn na yung value niya to 56 pesos. So, $1, meron kang 1 peso na profit. So, nag-gain ka ng 5,600 at pinalit mo lang yan nung kahapon ng 5,500 pesos. So, yun. Another example naman, ito naman sa mga buy and sell ng kotse para mas magets nyo guys. So, how buying and selling works in cars. So, ito si Tropa sa left side, binibenta niya yung sports car niya. Ito yung sports car niya guys. Sabi niya, I'm selling this for 2.5M bro. But since we're good friends, 2M na lang go. Naging bading yun. 2M na lang go. So yan, 2M yung niya, yung selling price niya. And sabi nung bro niya, really ba bro? Deal. So edi nag-deal na sila sa 2 million pesos. So dito nasa right, nasa kanan na lalaki yung Ferrari. So ito si right side na na lalaki. Siya buy and sell siya yung may negosyo na buy and sell. So nakuha niya ng 2M, and the next slide naman, binenta niya na. So nakamit niya na yung buyer nung nung unit niya. Sabi niya, I'm selling this for 3M bro. That's the lowest I can give you. So nakuha niya yan. Magkano niya nga ulit nakuha yan guys? Comment nyo nga guys para may interaction tayo dito. Magkano niya nga ulit na kuha yan sa friend niya, yung kotse na yan? 2M. Perfect. So, 2M na yan nakuha sa friend niya, pero binibenta niya ng 3 million. So, ito naman si kuyang sa kanan, sabi niya, that's my dream car, bro. I'm taking it with that price. Deal. So, nag-deal sila. Nabenta ni kuyang nasa left yung nakuha niyang kotse ng 3 million. Ay, nakuha niyang kotse ng 2 million, nabenta niya ng 3 million. So, magkano yung pinrofit niya dito? Comment niyo guys kung magkano yung kinita niya with this transaction. 1M. Perfect. Galing nyo naman. Ayan. So, yun lang naman yung yung mas simple na sample ng pag-exchange din ng currencies. Pero with this, sa buy and selling ng cars, kotse yung tinitrade nila, hindi currencies. So, yun lang naman.
Ayan, hopefully na-gets nyo. So, dito, binili niya ng 2 million at nabenta niya ng 3 million at meron siyang 1 million profit with this transaction. So, next naman guys, currency pairs and their types. So, Forex is traded in pairs like Euro USD or USD JPY. Base currency is the first. So, yung base currency daw guys, itong first, which is dito, is yung Euro. And sa Euro USD, yung Euro yung first pair, ay yung first currency. And sa USD JPY naman is USD yung first currency. So, quote currency is the second, which is yung USD nga. Ayan. So, dito, ibig sabihin nito guys, itong Euro, ito sa Euro USD, yung Euro, binibili mo siya kapalit ng USD. And sa dito naman guys, sa USD JPY, binibili mo yung USD kapalit ng Japan Yen or JPY. So, types of pairs, major pairs are Euro USD, GBP USD, anything that involves USD sa dulo nila, and have high liquidity. Minor pairs, Euro USD, Euro GBP, and AUD JPY don't include USD. Yung mga walang USD guys, hindi siya major pairs. Kasi isa sa highest value yung USD sa currencies, 'di ba? So exotic pairs naman guys, ito yung examples niya, USD, TRY, Euro ZAR, involve one major and one emerging currency. So ayan ang currencies natin. Ito naman, what moves the forex market? So ano nga ba nagpapagalaw sa forex chart o any market na na tinitrade, pwedeng i-trade. So, ang nagpapagalaw dyan guys, ang news or interest rates, politics, and trader psychology influence price. So, para makita nyo guys, yung mga news, yan, kung nagtitrade man kayo ng news guys, or if di nyo pa nakita tong Forex Factory kung saan nakikita yung news, dito nyo siya pwedeng search nyo lang forexfactory.com. Kasi kaya mahalaga na ayan. Kaya mahalaga guys na check nyo muna. Lagi ako nag-check ng before entering a trade. Lagi ako nag-check kung meron bang news, upcoming news yan. Kasi mahalaga yan guys. Kunwari kasi let's say, naka-trade kayo. O kunwari, naka-sell kayo sa gold. Tapos may news pala. Tapos maya-maya nakita mo sobrang umangat siya. Di loss ka, diba? So kaya mahalaga guys na check nyo muna kung merong news for today, ganyan, o kaya for the week, para prepared kayo kung ano yung mga iiwasan yung time na mag-trade. Because guys, sobrang high risk pag nag-trade kayo ng news. Kasi sobrang daming kailangan i-consider para para pumaldo kayo sa news. Although meron namang iba nang huhula sa news and pumapaldo, good for them, pero syempre better to be safe, 'di ba, than to be sunog. So yun guys, Forex Factory, check mo nyo lang. Everyday yan, meron yan. Lalabas yung news niyan everyday. May dates naman na available dyan, and makikita nyo yung time, kung anong oras mangyayari yung news, and dito naman makikita nyo kung anong currency siya. So dito naman makikita nyo yung folders, makikita nyo may yellow, may red, may orange. Ayan yung mga high impact news guys, yun yung may mga red folder. So yan yung mga iwasan nyo basically, yung red folders. And yan, makikita nyo kung anong news na mangyayari. And dito sa right side, yan kahit na yan. Ay, later on na yan. So yan lang guys, mga iwasan nyo dito ay yung red folders para safe kayo sa market kapag nagtitrade kayo. Yan, iwasan natin yan lahat. Next naman ay how to read candlesticks. Candles show price action. Open, high, low, close. Green or bullish candle. So bullish candle, yung mga green candles sa MT5 nyo or sa trading view. Yun yung ibig sabihin nun guys, tumaas yung market price. And kapag naman red or bearish candle, bumaba yung price. And yung wick or yung shadow, kumbaga, shows the highest and lowest prices before the candle closed. So yung mga wick guys, ito yung mga wick. Ito yung mga maninipis na na part ng isang candle. So yung mga maninipis, yung mga wick ang tawag dyan. Actually, ngayon ko lang nalaman na may shadow. Pwede pala siyang tawaging shadow. Pero ang most common kasi ay wick. So yan yung wick guys. And ang tawag dito sa malapad na part is yung body. So this is the wick and this is the body.
Learning to read candles helps predict future price movements. Pero syempre for advanced ano na 'yon, advanced learning na 'yon. Kung paano niyo mababasa yung yung candle talaga in a deeper level. Pero ito guys, yun nga, this is the body and this is the wick. And bullish candle or yung green means na tumaas yung market price. And kapag naman red yan, bumaba yung market price. So, yun lang naman. Next naman is yung time frames in trading. Time frames show how long one candle represents. Scalpers, sino scalpers dito guys? Anong types of kayo? Anong type of trader kayo guys? Comment nyo dyan. Anong nyo? Ako kasi day trade. Madalas, day trade. Anong type kayo? Sino mga scalpers dito? O mga dyan? Mga swing trade. Wow. Ayan yung mga kayang mag-hold yung swing trade. Kayo guys, yung yung iba? Anong type of trader kayo? Saan kayo mas comfortable? Sa mas mabilis sa market o kaya nyo magbabad? And kaya nyo makita yung yung up and down ng price movement. Scalper and day trading. Ayan, dyan ako. Parang ganyan din ako. Parang And ganyan din ako. Scalper and day trading. How about the others, guys? Baka di nyo ako naririnig, ha? Ayan, comment lang kayo, guys. Huwag kayo mahiya. Scalper. Okay. Yung iba ata, busy. Ayan, sige. Let's move on. So, ayan, scalpers use short time frames, 1 to 5 minute time frame, 1 to 15 minute time frame. Day traders use 15 minutes to 1 hour. And swing traders use 4 hours to daily. Long-term traders use daily to monthly. So yun guys, yung mga based sa time frames na ginagamit nyo, yun din yung yung, kumbaga i-expect nyo kung gaano katagal yung magiging trade nyo. So sa scalping, yan yung mabilisan lang, parang kay Abdallah. If you know Abdallah guys, ganun yung scalp yung tawag sa niya, kung anong type yung trade na ginagawa niya. Scalping. And yun, day traders, swing traders. Yung mga long-term tradings, guys, umaabot yan ng weeks, ganyan, months. Para siyang talaga. Parang kumbaga, hayaan mo lang talaga yung, yung pera mo sa market. Tapos, ang ang technique dyan, di mo kasi siya titignan para di mo makita yung drawdowns. Kaya di ka kabahan. Siyempre, di ba, pag nakita natin yung drawdown ng isang trade, kinakabahan tayo, di ba? Kasi nakita natin kung ilan na yung negative na rin, negative 20 na. So, yung dyan, technique dyan guys, kapag magka-copy kayo ng isang technique, kapag nagka-copy kayo ng trades, huwag nyo siya babantayan kasi lalo lang kayo mas-stress Kasi yung mga trade signals naman na sinesend sa community natin or sa Telegram, kinalculate naman na yan ng mga ng mga coaches natin. So, sila na yung nagbasa para sa mga trade copyers. So, kung ayaw nyo ma-stress, yan, kung ayaw nyo makita yung negative or yung kung ano man nangyayari dun sa trade na yun, i-set and forget nyo na lang. So yun, set and forget. Set nyo lang, lagay nyo lang sa trading, sa sa MetaTrader 5 nyo, yung trade signal na sinend, paste nyo lang, and then hayaan nyo na siya. But as long as okay kayo sa risk, di ba makita nyo naman yung yung kung anong value ng SL, yan, kung ilan yung dollars na nire-risk nyo sa trade signal na yun, makita nyo naman. And if you are okay with it, guys, pwede nyo namang iset and forget. Makakatulong yan sa inyo, guys. Promise, kasi ang dami nyong ang dami nyong masisave na energy. Kasi pag nakikita nyo yung yung negative, yun nga, again, nakaka-drain siya. So, yan, pwede nyong iset and forget na lang. Para sa akin yan, coach, set and forget. Yes. May yan, maraming may problem dyan sa ganyan. Na minomonitor talaga yung kada galaw, kada pipe, no? Set and goodbye. So ito guys, sa trading view, ito yung itsura ng time frames. Pwede nyo makita yung kung gumagamit man kayo ng trading view, dito nag-a-analyze at yan, nagbabasa ng market nagbabasa ng chart yung mga traders sa trading view. And ito yung time frames. So sa MetaTrader 5 naman, ito yung time frames. Kapag kung kung dito man yung nakikita nyo sa left side, click nyo lang yan para lumabas yung isang buong haba nung time frames. So next naman is what is a pip? So a pip is the smallest movement in price. So yun na yung pip guys, as I said kanina, yan yung kung paano magbilang ng value sa market. So kung sa school, yun nga again, 1, 2, 3, 4, 5,
sa ano, sa trading is pip yung tawag doon sa ano, sa 1, 2, 3, 4, 5 natin. And example, if Euro USD moves from 1.1000 to 1.1005, that's a 5 pip increase. Kasi nag-move siya from 1.1000 to 1.1005. So 5 pip yung in-increase ni Euro USD. For pairs like USD JPY, 1 pip is equals to 0.01. Pips help you measure your profits or loss in a trade. So, yun sa trading view guys, kung naggagamit man kayo ng trading view, kapag naglagay kayo ng buy position, 'di ba? Magkakaroon ng parang rectangle na pa-portrait. Tapos makikita nyo yung doon, yung red zone tsaka green zone. Yan, may pinapakita dun yung pips, kung ilan yung pips yung na cover nung price zone na yon. So, ito naman for XAUUSD or yung favorite natin na gold, one whole number is equals to 10 pips. Kasi guys, kada pairs sa forex market, iba-iba ng yan. Iba-iba kung paano i-calculate yung pips. Kaya, later may i-share ako sa inyo kung paano nyo ma-calculate yung pips sa kada currency pairs. So, yun nga. Again, XAUUSD, one whole number is equals to 10 pips. And this is the example, guys. Current market price is at 3389. If the price go up to 3390, that's 10 pips. So again, one whole number is equals to 10 pips. 3389, naging 3390, or nagkaroon ng plus 1, that's 10 pips. So, kapag nagkaroon niya ng plus 5, na whole number, that's 50 pips. And pag nagkaroon ng plus 2 whole numbers, that's 20 pips. Basta per isang bilang guys, that's 10 pips with gold. Again, kasi nga hindi pare-parehas ng pagbibilang ng pips per pair. Next naman ay ito, what is a lot? Lot size. How much you're trading? Ito guys yung yung percentage na nire-risk nyo sa capital nyo per trade. So, standard lot, 100,000 units is 1 pip equivalent to $10. Standard yan guys, yung 1 whole number sa lot size. Pag nilagay niyo yung 1 guys sa lot size niyo, sobrang laki ng value nun. And if $100 yung yung balance niyo 100 lang, sobrang bilis nun maliliquidate guys. Siguro lang 10 seconds kung sobrang volatile ng galaw ng market guys. Kapag nag-1 lot kayo with $100 capital, sobrang risky nun. And mini lot naman is 10,000 units is equals to 10 pips, or per 1 pip is equals to $1. Ayun naman yung 0.1 yung mini lot. And micro lot naman is 1,000 units, or 1 pip is equivalent to 0.10. Ayun naman guys yung 0.01. So standard lot is one whole lot size. Pag number 1 lang yung nakalagay sa lot size nyo. And mini lot naman is yung 0.1. And micro lot is 0.01. Again, per one whole na lot size, $10 yung nire-risk nyo doon per trade. And sa mini lot naman guys, pag 0.1 yung lot size nyo, that's $1 per pip. And kapag naman micro lot or yung 0.01, 0.10 cents lang yung nire-risk nyo per trade. That's why very important yan na tama yung lot sizing nyo guys per trade, because ayan yung dinedecide nyo, kasi kanya-kanya tayo ng daliri, diba, sa phones natin guys. Kasi yung coaches naman, ang pinaka-work lang namin is to guide you guys. Pero yung paglalagay ng trades sa inyong mga cellphones, di na namin makokontrol yan guys, kasi kanya-kanya tayo ng daliri, ng pindot sa cellphone natin. Unless, bigay nyo sa amin yung phone nyo, tas kami magsisituran. So, yun guys, again, yun nga, kanya-kanya tayo ng set talaga. Kumaga, nasa mo na yun eh, mo na yun eh. Self-decision mo na kung anong lot size yung gagamitin mo per trade. And if gumamit ka ng high lot size, tapos nag-loss yung account mo guys, di na namin siya cargo. So, meron dito akong note, per $100 capital, 0.01 to 0.03 is the recommended lot. So, kung meron kang $100 capital, tas one lot size ka, one whole number na lot size, onting galaw lang ng market, sunog na yan. So, your profit or loss depends on lot size and how far the price moves in pips.
Yan guys. Pips, yun yung tawag sa pagbibilang ng numbers sa forex market or sa trading, kahit anong trading market in general. And lot size, yung nagde-determine kung ilang percent ng capital mo yung nire-risk mo per trade. Ayun. Okay, so dito naman sa Forex Lot Size Calculator, dito nyo pwedeng i-compute kung anong lot size yung recommended for you guys. So, dito, lagay nyo lang dyan yung currency pair. May choices naman yan. Ang ano dito yung ano, ba yan? Ano nga kasi yun? Sorry. Ano yan? What the? Sige. Ano nyo na lang, search nyo na lang guys, Forex Lot Size Calculator. So, may lalabas naman dito na choices, mga pairs. Lalabas lahat ng pairs dito. So, pipick nyo lang kung ano yung iti-trade nyo na na pair, and then account currency, kung ano yung current price nung market na yon, account size, kung ilan or ilang dollars yung laman ng account nyo, risk ratio, kung ilang percent yung gusto nyong i-risk for this trade. So, stop loss, pips, lalagay nyo lang yung stop loss price, and trade size, lot size, ayan. And pwede nyo lang i-calculate. Nalabas dyan yung recommended na lot size sa trade na iti-take nyo. And next naman is leverage and margin. So, leverage lets you control a big position with little capital. Ayan, if you use one of 100 leverage, you can control $10,000 with just $100. Grabe, parang parang namamaximize na talaga para tayong merong banker. Kung ganyan, kung kaya mong makontrol yung $10,000 with just $100. And imagine the difference between that price. Yan, margin is the amount your broker locks to keep the trade open. Warning, leverage increases both profit and risk. Beginners should use low leverage or 1 of 10 or 1 of 20 to avoid larger losses. So, ito yung sample ko, guys. Kung meron kang $1,000 in your account and gumamit ka ng leverage na 10 of 1, pwede kang mag-trade up to $10,000. So, yung mga leverage, guys, depende yan sa accounts na meron kayo. And depende rin siya sa broker, actually. And, yan lang naman yan. Leverage and margin. Spreads and commissions. These are trading costs you pay the broker. So, kung nakikita nyo to, guys, ayan sa nyo, for sure, meron kayong ganito sa inyong mga MetaTrader 5. Yung mga tradable pairs to, guys, Ayan. So, makita nyo yung blue and red prices dyan. Ang ibig sabihin lang yan, guys, ito yung selling price, yung nasa baba. And this is the buying price. And yung price na nasa gitna niyan, guys, yan yung commission na nakukuha ng broker. So, syempre, kung walang broker, hindi tayo pwede mag-trade ng walang broker because mahirap mag-trade kapag walang broker. So, yan. Mayroong kinukuha na mga commissions yung broker per trade natin. So, kung mapapansin nyo dito, sige, explain ko na rin. Kung mapapansin nyo, kapag nag-place kayo ng buy order, dito siya napi-place. Pwede nyo siya i-try right now kung gusto nyo para makita nyo yung in-explain ko. So, pag nag-place kayo ng buy, wala, ito yung itsura ng market. So, pag nag-place kayo ng buy, dito mape-place yung buy line, yung broken line, dito mape-place. And kapag nag-place kayo ng sell, dito siya magpe-place. So, imagine niyo, wait na, sana mag-gets nyo to, guys. So, imagine niyo kung isang line lang yan, diba? Kung isang line, kunwari, wala tong nasa baba. And kung isang line lang yan, kapag nag-place kayo ng buy, dito siya malalagay. Parang na agad. Kumbaga, mas madali na siya mag-profit because ayun lang yung pinapatamaan niya na line, diba? Pero, yun nga, si broker, kumukuha siya ng commissions with every trade na ginagawa natin. Yun yung tawag doon ay spreads. So, yun. Kaya dito yung kapag nag-sell tayo, dito siya napupunta. And kapag naman, nag-buy tayo, dito siya nagpe-place. So, ito, explain ko na rin. The spread is the difference between buying and selling prices. Example, Euro USD bid 1.1000, ask is 1.1002. 2 pips spread. Some brokers also charge a commission per trade. Lower spreads and transparent commissions mean lower cost for you. So, meron din yung mga commission, yung may iba pang commissions, yung parang pag nag-iwan ka ng overnight trade mo, guys, meron yung meron yung charge dahil naiwan siya overnight. May charge yun sa si broker.
So, overnight trade na yun. So, that's it for spread and commissions. Placing a trade, you decide when to buy or sell a currency. Explanation, buy or long position if you believe the base currency will rise. Sell naman if you believe na bababa yung market. So, before trading, analyze the chart, choose your entry, set stop loss. Yan guys, sobrang halaga na meron kayong stop loss lagi sa inyong mga pinapasok na trade sa market. And syempre yung take profit din. Kasi meron akong mga na guys, nasusunugan ng, ayun, may natatalo sila. Tapos lumalagpas dun sa nakaset na stop loss yung loss nila because hindi sila naglalagay ng stop loss. So yun nga, again, yung mga trade signals na sinasend ng coaches natin guys, that's calculated. So yung numbers na nilalagay dyan, may reason kung bakit yan yung binigay na numbers ng coaches natin. That's why it's very important na ilagay nyo yan sa inyong mga entries sa market because that's calculated. And kapag wala kayong stop loss, ayan, na kayo, matakot na kayo guys because hindi masa-stop yung loss. So from the word itself, stop loss, tinitigil niya yung losses na lumaki pa, yung lumaki pa sa trading accounts nyo. So always set your stop loss and yung take profit nyo per trade. Yan guys, huwag kayong makampante na na mag-set lang kayo, kunwari nag-send ng buy now signal, ganyan. Nag-click lang kayo ng buy kasi akala nyo tataas talaga siya. Tapos hindi kayo nag-set ng stop loss. And nag-reverse. So, na-hit na yung stop loss, pero yung sa inyo, running pa rin, diba? So, sunog na. Wala na. Sunog na talaga. So, yun guys, lagi kayo maglagay ng stop loss. That's very important. Ayan yung pinaka-reason. Ayan yung pinaka-importante sa, pag nagkakapi kayo ng trades. Ayan. Diyan nyo kasi male-leverage or matitake advantage yung mga learnings or knowledge ng mga coaches sa trading. Ayan. Yan lang naman. This prepares you for both profit and risk. So, yun lang naman, guys. Next naman is tools of the trade. Platforms and tools help you analyze and execute trades. I think ito na yung last slide, guys. Trading platforms, ayan, MetaTrader 4. Hindi tayo nag-MetaTrader 4. So, we use MetaTrader 5 and TradingView. So, yung TradingView, guys, for those people na, gusto nyo ma-practice in trading, knowledge nyo, guys, gamit kayo ng TradingView. Kasi, kung sa MetaTrader 5 lang kayo, mag-analyze, magte-technical analysis sa chart, medyo, siya, challenging. And, ayun, mas maganda kasi talaga yung TradingView, guys. And marami kasing tools sa TradingView na hindi available kay MetaTrader 5. So yan, kung gusto nyong i-test yung inyong mga trading knowledge, kung check nyo kung merong tatama sa TAs nyo, ganyan, and check nyo yung mga confluences na tinitingnan nyo sa market with TradingView. So in economic calendar, know when the news events will happen. So economic calendars, dyan yung Forex Factory, yung nakita nyo kanina. Yung may mga red folders, yellow folders, orange folders, and that. Sobrang halaga nun, guys, before entering a trade. Because, may times na nag-enter kayo ng trade, tapos meron palang high impact news. So, sobrang volatile ng market kapag may news, guys. And, hindi malayong masunog yung account nyo if hindi nyo alam na may news pala. So, position size calculator helps manage your risk based on your capital. So, yun yung pinakita ko kanina. Search na lang Forex lot size calculator para matansya nyo kung ano ba yung dapat na lot size na gamitin nyo sa trade na gagawin nyo. Trading journal, very important din to, guys. Track your trades and help you learn from mistakes. So, kung gusto nyo talagang karirin ang trading at maging profitable trader someday, soon, yan, mag-journal kayo ng trades nyo, guys. Ilagay nyo kung ano yung naging mali, ano yung naging feeling nyo, yung emotions nyo, nung nagtitrade kayo, guys. Kasi yan yung mag-help sa inyo to level up. If nakikita nyo kung paano kayo mag-trade last month, o kaya last year, diba? Makikita nyo kung meron ba kayong progress na nagagawa or nadadagdag sa sa learnings nyo, ganyan. So, ayun lang naman. Baka meron pa kayong questions, guys. So, I believe
No, sorry. Common beginner mistakes. Avoid this to become a successful trader. So ito na nga. Ito na nga ang kinatatakutan ng iba. So yun. Number 1 is over leveraging, using too much borrowed money or bigger losses. So over leveraging, ito yung yun nga yung malaki yung lot size na ginagamit nyo sa trade na meron kayo. So let's say meron kayong $100 na capital. May laman na $100 yung trading account nyo at gumamit kayo. Ay, again, tanong ko kayo guys, ano nga ulit yung recommended na lot size per $100 capital? If nakinig kayo kanina. Ano nga ulit yung recommended lot size sa kada $100 na capital? 0.01 to 0.03. Yay! Ang galing mo, Miss Princess, ah. Perfect yan. Perfect. Ayan, perfect. So, yun nga, $100 capital, guys, 0.01 to 0.03. So, kung gumamit man kayo ng 0.1 sa sa $100 capital nyo, dun lumalaki yung risk. Dun kayo nag-over leverage. So, pwede 0.0 na try ko. Yes, pwede naman talaga. Yes, tama naman. Pero yun nga, kung gusto mo ng proper lot size ang gamitin mo, or kung beginner ka pa lang, hindi ka pa recommended to use a higher lot size. Yan guys. Pero syempre, kapag knowledgeable na kayo sa trading, at alam nyo na kung nababasa nyo na yung market, nagkakaroon na kayo ng power to over leverage, di ba? Kasi alam nyo na yung pag nakita nyo yung market, bababa na to dito, or kaya aangat na siya dyan. So, parang nagkakaroon na kayo ng kasi may knowledge na nga kayo. Kumbaga sa pag-aaral sa school, nasa college na kayo sa trading. So, yun, syempre, pag meron na kayong knowledge, pwede na kayo mag-over leverage. Pero syempre, yung risk nun, cargo nyo yung risk nun, guys. Dapat kaya nyo yung risk na mangyayari sa trade nyo. If ever mag-reverse man siya at hindi man sumang-ayon yung trade setup na ginawa nyo or nag-SL, kumbaga, ayun. And next naman is overtrading. Ito, taking too many trades leads to burnout. Sinong guilty dito? Overtrading. Sinong guilty sa inyo, guys? So, yung overtrading, ayun nga, kunwari, nag-trade ka and nag-gain mo na yung target profit mo per day, which is, let's say, $20. Ganyan. Me. Sabi ko na may guilty dito eh. So, yan, kunwari, nag-gain nyo na yung $20 profit nyo na target nyo per day. So, meron na kayong, profit na $20 ngayong araw. Gusto nyo pang pumindot. So, pumasok ulit kayo sa chart. Inopen nyo ulit yung MetaTrader 5 nyo. Tapos, punta kayo sa chart. Tapos, nag-place kayo ng order or ng trade. Tapos, biglang nag-loss. Tapos, na-loss yung $20 nyo, guys. Let's say, na-loss $20 nyo. So, wala na kayong profit today. Tapos, syempre, magre-revenge trade kayo niyan. Hindi pwedeng hindi. So, ang gagawin nyo, mag-place ulit kayo ng trade signal. Kasi iniisip nyo, kailangan ko mabawi yung $20. Kasi kakin na yung kanina eh. Kailangan ko mabawi yun. Ayun, so nag-trade kayo. Tapos nag-trade kayo ulit. Nag-loss kayo ng another $10. So, $30 na yung loss nyo. So, sabi nyo na naman, hindi pwede to. Kailangan makuha ko yung $30 na yun. Sa akin yun eh. Ganun. Hanggang sa masunog na yung account nyo. So, that is overtrading. So, kung meron kayong goal profit per day, dapat meron din kayong maximum loss per day. So, let's say, meron kayong goal na profit per day na $20 and yung maximum loss nyo per day ay $20 din. Pwedeng ganun, guys. So, kapag na-hit nyo na yung, kunwari, loss kayo today, pag na-hit nyo na yung $20 loss, sabihin nyo na sa sarili niya, sige, bukas na lang ako magti-trade. Kasi na-hit ko na yung maximum loss ko for the day. Pwede ganun, guys. Mas magandang thinking. So, next naman is ignoring stop loss. You need this to protect your account. So, sabi ko nga kanina, merong mga nagpe-place lang ng trade kapag na-receive yung signal na buy now, buy gold now. So, pupunta lang sa MetaTrader 5, tapos i-click lang yung buy. Tapos iiwan na, pupunta na sa Facebook, pupunta na sa Instagram, sa TikTok. Ayan, tapos pagbalik mo, sunog na. Wala nang running trade kasi nasunog na yung account mo. Kasi wala kang stop loss. So, yun nga, sobrang importante ng stop loss, guys. Kaya, kailangan lagi kayong may stop loss at take profit sa trade na nilalagay nyo sa accounts nyo.
Okay? So next naman is copying others blindly. You must understand your own strategy. Ito pang advanced na to. Pero yan, dadating naman kayo sa ganito guys because mag-ano naman tayo ng mga webinars about trading. Meron din tayong mga ano. Ayan, actually kahapon, di ba, meron tayong webinar ni Coach Scott. So, yan. Next naman is no trading plan. Without a plan, you're just gambling. So, yan guys. Ano na rin kayo? Gawa na rin kayo ng trading plan nyo. Buy now. Kung gusto nyo talagang seryosohin yung trading at gusto nyo talagang matuto talagang mag-trade, yan, mahalaga na meron kayong trading plan para natatrack nyo yung lahat ng nangyayari sa kada trade na tinitake nyo. Makikita nyo kung ano yung mali na ginawa nyo, kung ano yung dapat pala ganito, dapat pala ganyan, di ba ganyan. So, yun lang naman guys. Yun lang. Mali pa yung photo. So, yan. Yun lang naman guys. Kung meron kayong mga questions, feel free to drop them sa ating chats. Anong indicators ang marerecommend nyo na pwedeng makatulong to know when to buy or sell? Stochastic RSI. Ayan guys. Stochastic RSI sa MetaTrader 5. Stochastic RSI. Sample trading plan. Pwede ko isend sa inyo guys yung yung format. Ano ba tayo dito? Sino matagal na dito with Ignite? Gano'n na kayo dito? Katagal dito sa community? When to get po yung other training, seminars for other coaches. Sa Telegram guys, sinesend naman yung mga links. Yan, nag-ano naman ng updates. Yan, nag-ano naman ng updates yun guys. Tapos doon nyo marireceive yung mga links ng mga webinars. 1 month. 1 month ka pa lang, Charles. Parang dati pa kita nakikita sa GC. Kasama ba yung unang group? Ano daw? Ano yan, Kaloy? Kasama ba yung unang group? Ah, okay. Gets ko na. Hindi, with Ignite. With Ignite lang. Baka may question pa kayo guys about the presentation. Paano mag-join ng Forex Academy? Yung mga links naman guys, ng mga webinars, sinesend yun sa Telegram. Ayan. So, doon nyo ma-access yung mga webinars natin. 2 weeks, si Princess. Uy. Paano maging funded trader? Ano kayo ng prop firm? Ako kasi personally, hindi pa ako funded trader. Ayan. Never ko pa na-try maging funded. Pero madaming prop firms na available, guys. Pasend naman po, TG link. Nicole, sino yung sa'yo? Sino yung nag-chat mo kanina? Sa kanya mo na lang hingin yung link. Paano ba masasabi na funded ka na? Kapag nag-apply ka sa prop firm, yun kasi yung kapag funded kasi, binibigyan ka ng fund ng isang firm na para i-trade mo. Tapos, kayo? Split kayo sa profits. Meron kang percentage na makukuha mo sa payout mo. So, guys, wala namang question about the presentation. Akala ko kapag kumikita ka na talaga. Hindi, iba yun. Sige, guys. Sige. I think, ayun, wala naman ng question, guys. No? Sige. Thank you, guys. Thank you, guys. Sige. Kung mayroon kayong questions, pwede nyo naman ako i-chat. So, yun guys, have a good night sa inyong lahat.